malungkot bang aminin, mukhang lumamig na ang unity. Attorney, sa ibang paksa naman, napanood mo sir yung TikTok ni VP Inday, yung kumanta siya ng Last Christmas. At marami nagtatanong sa mga event po. Putol di ba? Yung bahagi lang yun ng ano. Seconds lang Oo, tapos kung pagbabasahin mo yung lyrics, di ko lang alam saan ang hugot ni VP Sara doon. I gave you my heart, Very next day, you gave it away. Oo, pero bang pakita natin yan ang makita ng ating mga televiewers, hindi na pala televiewers, sa ating mga viewers sa social media kung ano yung pinag-uusapan natin. Oo. Para kasing isang ihanda natin yun. At tinalikuran ang pangako. Oo, diba? Tapos ibibigay na lang daw niya to someone special. Sino kaya yun? Pero attorney, sa partner, sa mga events sa Malacanang, nung Senap sa Japan, wala siya. Anniversary ng AFP, wala siya. Tapos yung budget signing, wala siya. Nagtatanong ang mga ano bang meaning ng dynamics na yun? Well, malungkot bang aminin, mukhang lumamig na ang unity. Hindi ko naman sasabihing wala na ang unity, pero malamig po ngayon ang samahan sa unity. Dahil nakita natin na naghiwalay na sila ng landas, pagdating sa issue unang-una ng peace talk sa CPP-NPA, pagdating sa budget ng OVP, at pagdating din sa larangan ng panlabas na relasyon dahil na kung maalala nyo, tumutol na rin si VP Sara doon sa pagpasok ng mga Afghan US employees at syempre, bagamat wala pa siyang binabanggit na kahit ano, alam naman natin na naniniwala ang VP rin na kinakailangan maging kaibigan natin ng lahat at dapat wala tayong kalaban. Attorney, ano naman ang masasabi mo sa mga kritiko ng pangalawang Pangulo na sasabihin na ang bagal o hindi naglabas ng pahayag ukol sa pambubuli ng China dyan sa West Philippine Sea? Kailangan pa ba siyang maglabas ukol dyan? Sino ba dapat ang unang magsasalita kaugnay sa foreign policy dahil may kaugnayan yan sa sa relasyon natin sa ibang bansa. Ang nangyayari, sabi mo nga, matagal mo nang sinasabi ito na ang isa sa mga dapat magsalita nga dyan ay yung kinatawa natin sa China at yung ang ating Pangulo. Ngayon marami pong mga talking heads po sa issue dyan sa West Philippine Sea at gusto nilang dagdagan sa katauhan ni VP Sara na dapat magsalita rin. Anong masasabi mo dyan, attorney? Kalokohan po yun. Kasi lumalagay lang po sa poder niya ang VP. Ang foreign affairs po ay larangan talaga ng presidente as chief architect at tama lang po na hindi na pinaghihimasukan ni VP Sara itong foreign affairs. Ang kanyang pinaghihimasukan lang ay yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa buong bayan at not necessarily foreign relations gaya ng peace and order. Yung mga teroristang CPP-NPA na alam din po natin ay pinapasok ang kanyang departamento dahil meron pong sariling mga eskwelahan para mag-train po ng mga future terorista ang CPP-NPA. No? So sa akin po, isa sa solusyon, isa sa pamamaraan para mapalamig itong tensyon sa Pilipinas at ang China, yung mga wala naman po kinalaman sa foreign policy, shut up. Huwag po kayo maghimasok. Tanging presidente lang po ang chief architect. Kung tama man siya o mali, well, burden niya yon. Siya ang mananagot kung siya nagkamali. Pero ang importante po, iisa lang po ang presidente na dapat nagsasalita pagdating sa larangan ng panglabas na relasyon. So yung mga iba pong mga amigo dyan, ang aking advice, shut up. Dahil tanging presidente lang po ang chief architect ng foreign policy.